We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay-atangan sa One Mindanao. Davao City Mayor Baste Duterte nagbahad nga sagpaon ang regional director sa PRO 11. School building sa Cagayan de Oro City nga 2022 panahuman hangtod karon wala na puslan. Og duha patay samtang tulo na ospital human mikaon og butete sa Lamitan City, Basilan. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Patay ang duha ka batang lalaki sa Lamitan City, Basilan dihang gingong nalanag human nakakaun og isdang butete. Samtang laing tulo ka kabanay kinsa nakakaunsab sa maong isda gidala sa ospital. Ani report ni Efren Mamak. Giputos na og puti nga tela ang patayng lawas nining magsuon nga 4 anyos og 7 anyos nga mga batang lalaki human namatay Martes sa buntag gumikan matud pa sa gikaon nga isdang botete sa sitio Tapol, Barangay Balas, Lamitan City, Basilan. Sumala sa Lamitan City Police, pasado alas 4 sa hapon niadtong Lunes, nanihapon og piniritong botete o puffer fish ang magsuon kauban ang ilang 39 anyos nga inahan, 9 anyos nga igsuong lalaki ug 2 anyos nga igsuong babae. Apan pagkalas 5 sa buntag sa adlawng Martes, nalipong og nagsuka-suka ang magbanay. Nadala pa sa ospital ang inahan og 9 anyos og 2 anyos nga magsuon. Apan, namatay na sa balay ang 4 og 7 anyos nga magsuon kinsa napalgan sa mga residente sa lugar nga lagom na. Sa investigasyon sa kapulisan, gituho ang tungod kini sa gikaon nga butete. Sumala sa kapitan sa barangay nga mitabang sa pagdala sa magbanay sa ospital, tigkaon ang maong banay og butete. Apan, wala matud pa na bulad og tarong ang maong mga butete una giluto. Gidala na sa Provincial Forensic Unit ang sample sa mga nahibiling isda nga botete nga gisud-an sa magbanay alang sa toxicology examination. Padayon ang investigasyon sa kapulisan. Nagpaayo pa sa karon sa ospital ang inahan og laing duha pa ka magsuon. Sa karon, gilubong na ang patayng lawas sa magsuon subay sa tradisyong Islam. Wala pa'y pahayag ang ubang kabanay sa mga biktima. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Gibatikos ni Davao City Mayor Baste Duterte si Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III. Gani sa iyang kapungot, gibaharan sa mayor si Torre nga sagpaon. Ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, sumala ni General Torre III nga dili na daw angay patulan ang mayor pero gitubag niini ang mga pahayag ni Mayor Baste bato kaniya. Ato Sayron. Sa iyahang programang Basta Davaoenyo, gipadayag ni Davao City Mayor Baste Duterte ang iyahang kapungot kang Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III. Usa na diha ang daan ng statement ni General Torre nga dili na daw magsinubagay ang taga Davao kay magpinatyanay na. Delikado sa Davao kay hindi na nagsusundo ka, nagpapatayan ng mga tao. O na ba siya thesis o has he studied for it, wala man po. So kapag bright ang maingon siya nga ingalin ni kay morning Davao, morning ko nakita ng basahan. So binaben, o sa'yo mabigamit na basis. Show us. Gipangayuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug bahin si General Torre kalabot niini ug sumala niya. Ang iyang basihan mao ang report daw mismo sa DCPO nga gihatag kaniya. Sa unang 22 weeks sa tuig 2024 bulan sa Enero hangtod Hunyo, 22 na daw ang namatay sa kasong murder-homicide ug tulura ang physical injuries. Kana daw ang empirical data nga ginapangita sa mayor. Basin daw wala pa kini nabasa sa mayor, maong wala daw masayod ang mayor nga wala siya hatagan og saktong numero sa iyang kanhi station commanders.
Wala pa'y tuwag ang mayor kalabot ini. Gibatiko sab ni Mayor Baste ang 3-minute response rule ni General Torre. Bot niya. Unsa, isa ka bulan sa diri sige daw. Unsa nahimo sa 3-minute response? Has anything changed? Nanay na usab. And what do you want? Does he want us to expect na pag-abot sa kuanin? After a few months, tungod sa ayang giingon yan, ayang 3-minute response, mahuman na ng problema na. Then show us. How maga ka? Tubag ni General Torre ni ini, nahimo na daw niya kini sa Quezon City diin ang police to population ratio kay 1:2,000. Dinhi pa ba daw kaha sa Davao nga 1:700. Dapat daw gipangutana una sa mayor si retired Colonel Angel Sumagaysay kay joint project daw nila kini ug mas ubos sa 3 minutes na ang pagresponde sa kapulisan. Sa kapungot, nagbahad si Mayor Baste nga iyahang sagpaon si General Torre. May sa paon ni tawhanan, kita sa paon ni napunin. Pag mo palag ni paon ni napunin po. Mo ra ganang usa na sa mga ambisyon daw kinabuhi mga general nga. Sa bahin ni Torre, dili na daw siya makig word war sa mayor ug dili na daw niya kinip angay tubagon. Professional matod pa siya ug daghan pa siyang trabaho. Wala usab daw siya kabalo sa frame of mind sa mayor. Maong mas pilion na lang daw niya nga pasagdan ang mayor. Wala pa'y komento si Mayor Baste kalabot ni ini. Sara, nagsugod ni diha nga paglingkod ni General Torre III isip bagong PRO 11 Regional Director nga iyahang gipangbalasa ang 19 station commanders butang nga gialmahan o gikwestiyon ni Davao City Mayor Baste Duterte. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Usa ka lalaki ang gipusil patay sa Barangay 21 sa Cagayan de Oro City sa wala pa mailang suspitsado. Kapulisan padayon nga ginaila ang biktima ug ang motibo sa krimen. Nagbuy-od ug wala nay kinabuhi pa kining usa ka lalaki diyang naabtan sa kapulisan sa Bacolio Street, Barangay 21 sa Cagayan de Oro City pasado las 5 sa buntag adlawng Miyerkules. Sa inisyal nga report sa Police Station 5 Makabalan, adunay igo pinusilan sa dughan ang maong biktima. Wala sab kunoy nakasaksi sa mong krimen. Hinungdan nga naglisod sila sa pagpangita sa sospek. Sa karon, blanco pa ang mga otoridad sa pagkuha sa identity sa biktima ug motibo sa krimen. Apan nagpadayon kuno ang ilang investigasyon laking pagkuha og CCTV footage sa lugar aron mas mapadali ang pagdakop sa sospek. Nanawagan sab sila sa mga nawadan og kabanay nga makig-alayon sa ilang buhatan alang sa pag-ila sa maong biktima. Bisan wala nakakuha og Olympic medal ang Zamboangueño boxer nga si Yumir Marcial. Proud gihapon iyang banay ug mga taga-suporta sa iyang gipakitang performance sa boxing fight ini sa 2024 Paris Olympics. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Wala una miatubang sa kamera ang amahan ni Zamboangueño boxer Yumir Marcial nga si Lulalio Marcial. Iyang gibisita sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa ilang balay sa Barangay Lunsuran, Zamboanga City adlawng Miyerkules. Kini human nasubo matud pa kini sa kapildihan sa anak sa men's 80 kg fight batok sa Uzbekistan contender sa 2024 Paris Olympics Miyerkules kadlawon. Matud sa inahan ni Yumir nga si Carmelita Marcial, bisan siya nasubo sab sa resulta sa dula. Siyempre, dayuray kay el sakripisyo daw di Yumir, pakimodo, mga golpe, kabar. Amo daw arablin, ansi nakataluay ko, pakatyan na otro purpose si Lord contigo. Hindi siya para dito yun. Sumala ni ini, wala kuno nakafocus si Yumir pag-ayo sa dula, sanglit duna kuno'y kini rib injury. Sumala sa gipaygayong sparring ni ini una ang adlaw sa dula. Alam mali, lamang, senyo kwan, por eso doon yun, pwede kayo man kwan daw focus kay chenele injury daw akinakostaw, kay akil during yan, sparring sila pati El Cuba. Gibutiyag sab ni ini nga ang maong dula na kuno ang pinakaulahing dula ni Yumir alang sa amateur boxing. Mag-focus na matud pa kini sa professional boxing. Ay, hindi lita pwede na dos kwan daw man kasi como el luego de sumang concentrate kasi otro el luego del amateur, otro el professional. Hinuon proud gyapon ang ginikanan ni Yumir sa gipakita nining determinasyon. Nagpasalamat sab sila sa mga misuporta kaniya. Proud lang kami siyempre kumbo, blayo, maman discourage. Pwede lang siyempre gracias kung mga supporter, kaya support ako Yumir.
Proud sab ang Zamboanga City Sports Division Office kang Yumir kay usa nakakadaugan ang pag-qualify ni Yumir sa Olympics. Stay strong, hindi mo time ngayon, so marami pang pagkakataon na pwede mong patunayan ang sarili mo, but hindi ka dapat mag-sorry. No, hindi ka mag-sorry kasi yung nandyan ka is good enough for us. Thank you so much sa karangalan binigay mo sa bansa, Yumir, at mabuhay ka. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mama para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pasintabi mga kapuso, sanglit sensitibo ang musunod nga balita. O sa kalalaki sa Claveria, Misamis Oriental ang nakalutang patay og walay ulo. Human nga giunay og patay sa matud pa igsuon sa iyang kapuyo. Sospek mitahan na sa otoridad. Ani ang report. Positibong nakalutan sa kapulisan ug Claveria LGU ang patayng lawas sa 36 anyos nga lalaki human nga gibutyag sa 19 anyos nga sospek kung asa niya gilubong ang biktima. Matod sa kapulisan adlong Lunes, mitahan sa ilang buhatan ang sospek kung asa gibutyag niini ang nahimong pagpatay sa biktima nga unang gikatahong missing sukad Hulyo 5. Saysay sa sospek, nabuhat niya ang krimen diyang nagkalali sila sa biktima samtang nag-inom sa sitio Linandang, Barangay Malagana, Claveria, Misamis Oriental. Posibilidad nga aduna na kini sila yung mga dumot in the past, mga circumstances nga kay kay kaning manggong kaning biktima murag na live-in niya ang igsuon ini nga suspetsado og didto nakabitness ang maong suspetsado sa usahay adunay panahon nga iyang ginakulata allegedly ang katong igsuon sa maong suspetsado. Sumala sa kapulisan nga anaa sa 5 ka mga samad tinigbasan ug dinunggaban ang ilang nakita sa patayng lawas sa biktima. Apan ang ilang kakurat sanglit wala na ang ulo niini diyang makuha sa lubnganan. Sang kaingon sa maong suspetsado nga wala man daw kini niya gigulgol, wala man giputlan. Pagsulod lang niya sa iyang paglakaw paubos, nahulog ang ulo, wala na pod niya nakita. Kasong murder ang gipasaka sa kapulisan batok sospek kinsa ana sa ilang kustodiya. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang payag sa sospek apan nagdumili pa kini. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nagpaygayon og bombing simulation exercise ang CAAP Zamboanga City aron masuta ang kahanas sa mga otoridad kung galing dunay pagpamomba sa Zamboanga International Airport. Pasado kaha. Atong sayron sa report ni Efren Mamak. Gilayong gikordon sa otoridad ang bahin sa entrance gate sa Zamboanga International Airport human ang usa ka pagbusikad. Gipaniguro nga walay laing tawo nga makaduol. Gilayong gipanghiklin sab sa kapulisan ang mga pasahero ngadto sa usa ka evacuation site sa airport taod-taod. Makita nga gipang rescue na sa mga otoridad ang upat ka mga giingong biktima kung asa usa niini ang namatay. Apan, kabahin lang kini sa bombing simulation exercise nga gipaygayon alang sa mga security personnel sa Zamboanga International Airport nga gisuportahan sa Civil Aviation Authority of the Philippines kon CAAP Zamboanga City. During the CIMEX, ang ating mga packs is nakita nyo naman in-evacuate natin lahat ng mga nasa landslide area. Nakasama po doon yung ibang mga passengers na totoong wala silang alam. At so based naman doon sa mga passengers na nasa loob na ng terminal, nilockdown lang namin yung terminal na nakastay na sila doon sa loob. Matod sa CAAP Zamboanga, nga dagong tabang ang maong CIMEX aron makita ang kahanas sa mga security and medical team sa pagresponde kung ugaling dunay bombing incident sa airport. Kahinumduman nga tuig 2010,
dunay insidente sa pagpamomba sa mong airport kung asa dunay namatay og nasamdan. As far as I can remember, way back 2010, meron tayo. Bombing. Meron, sir. Meron. Ang mong CIMEX, gipangunahan sa Joint Task Force Zamboanga City Police Office ug ubang medical and law enforcement agencies. Sumala pa, gikinahanglan lang i-improve pa ang ubang area sa pagresponde sama sa communication ug proper casualty care. I-rate na to atong self as 1 to 10, nasa ata sa 8 kasi this is first time na nag-conduct ang Zamboanga o bomb threat to building simulation exercise. Matud sa Kaap Zamboanga, walay naapektuhan nga biyahe sa eroplano atol sa maong CIMEX. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Karong balik klase na ug labing kinahanglan gyud ang mga classroom para sa mga estudyante. Usa ka 4-story nga 42 classroom school building sa Kugman National High School sa Cagayan de Oro City nga nahuman na niadtong tuig 2022 ang wala gyapon magamit karon tungod sa kulang-kulang nga gamit o gani nahimo pa kuno kining drug den. Aniya ang atong RTV presents. Mga gubang pader, mga linya sa kuryente nga nangawala, mga puthaw nga gipanguha, salamin sa bintana nga gipangawat, pultahan nga guba ug uban pa. Ingon ani ang sitwasyon karon sa usa ka 4-story 42 classroom school building sa Kugman National High School sa Zone 9 Barangay Kugman sa Cagayan de Oro City. Ang proyekto niadtong tuig 2022 pa nahuman ug halos magduha ka tuig na ang milabay ang wala gyapon kini nagamit. Sa pag-abot sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa lugar, giubanan kami ni Junwell, 15 residente dool sa mong school building ug iya kaming gituyok sa campus. Tataw ang danyo sa classrooms nga gibilin sa mga giingong kawatan nga misulod dinhi. Gawa sa pagkawat ni ining mga salamin gikan ni ining bintana, usa sa mga giingong gihimo ni ining mga kawatan nga nisulod ni ining school building, kining makita natong mga nakatambak nga aluminum foil nga gituhuang ilang gigamit sa paghimo og ilegal nga binuhatan. Gani, gawa sa mga foil, kita pa ang vandalism sa blackboard nga daw gahatag og mensahe sa paggamit og ilegal nga droga. Actually, gihangyo ko diri nga mag-caretaker mi. Na ako'y kauban diri unta nga limbawa 2 to 3 mi kabuk nga mag-caretaker. Unya ang among kasabot nga principal niingon nga mananghid sa barangay captain pero wala to natuman kay ni kuan na siya unsa ni ngalan aning ni-retire na siya. Unya ang barangay captain nagbag-o na pod. Apan dako ang iyang pagmahay sanglit dakong tabang unta kuno ang tunghaan sa ilang komunidad. Labi pa nga dagang estudyante unta sa Kugman ug kasikbit nga barangay ang kayang serbisyuhan niini. Pertigyon dako ag tabang na siya, sir, para sa mga tao nga nakasabot ng ani nga proyekto sa gobyerno. Kaya ako, usa ko sa pamilyado na ako'y anak 2 kabok, noon gagmay pa, pero pohon mang dagko na. Dako kay kuan ako kay pagdagkuan akong anak dinhi na mo eskwela. So kuan kay nako kanang secure kay nako ang kuan sa akong anak kay naara sa atbang ang eskwelahan. Ang insidente nakaabot na sa lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro City. Ilaha kunong tutukan nga matagaan kini og solusyon. Adunay mga panagpulong nga himuon ang local school board sa LGU uban ang mga kadagkuan sa Department of Education aron mabalik ang kaniadtong kahimtang sa building ug magamit na sa pagtungha. Gisugyot sa atong mayor nga kinahanglan na mao man gid tanan ang facility. So gidefer so karon nga school year karon nga budget year gitagaan og pagtagad sa atong City Engineering Office nga maapil sa supplemental budget ang dugang budget na pod para sa para naanay electrical fixtures ug ang ato pong pagbutang sa water facility kay malagi na daghan kay kakulangon sa maong school building. Atangi ang mga dugang kalambuan ni ining istorya dinhi sa RTV Presents. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Padayon lang sa paghulog sa inyong entries alang sa Kapuso Cash Siyahan Panalo sa Cagayan de Oro City.
Ihulog kini sa GMA Regional TV Station sa Cagayan de Oro ug sa pili nga local supermarkets, groceries sa participating locations aron makadaog og dagkong papremyo alang sa kapuso cash siyahan panalo. Ulungtad kini hangtod August 16, 2024. Bisitahe lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB ug Barangay LS para sa kumpletong listahan sa Dropbox locations. Pero mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bisitahin ang official Facebook page www.facebook.com/GMA Promos sa GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa kalalaki nga giingong nalabigit sa pagpangawat og motorsiklo ang patay sa police operation sa Cotabato City. Patay ang sospek humad kuno misukol atol sa gilusad nga operasyon sa kapulisan sa Barangay Rosary Heights 3, Cotabato City niadtong Sabado, banda alas 3 sa hapon. Gani miabot sa lugar si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw aron sa pagsuta sa hitabo atol sa hot pursuit operation. Naila ng sospek sa alias Yasser nga residente sa Dato Saudi, Maguindanao del Sur. Nasayran nga bag-o lamang gawas sa provincial jail ang sospek sa kasong karnaping. Gikumpirma sa mayor, positibo kunong gitudlo sa biktima ang sospek hinungdan sa gikasang operasyon sa kapulisan. Mibunot kuno siyang pistola ang sospek atol sa komprontasyon hinungdan nga napatay kini. Padayon ang investigasyon sa maong kaso. Nakatakdang ihatag ang chalk allowance sa mga public teachers sa pag-abli sa klase. Ani report ni John D. Esteban. 15 katuig na nga magtutudlo si Eunice Heralde sa Samalaylan, Davao del Norte. Dili gyud daw malikayan nga mukuot sa kaugalingong bulsa aron mopalit og teaching supplies o materials. Doon na sila'y chalk allowance. Kaniadto ana ara sa kapin 200 pesos og dili pa igo. Apan karon 5,000 pesos na ang madawat sa public school teachers alang sa chalk allowance pinaagi sa kabalikat sa Pagtuturo Act. Ay big help kay sa amo ang mga teachers ang chalk allowance kay diha mi tanan nagsalig sa amo ang mga materials sa schools, especially kay daghan kayo mi i-print mga anak kay dili man mi tanan dili pod mahatag sa among school ang kung na may allocated na mga papel para sa mua dili jud makuan makasya sa mua pong mga needs. Ang pangutana kanus kini madawat sa mga magtutudlo. Sumala ni DepEd Secretary Sari Angara, July 29 sa adlaw sa pag-abli sa klase madawat sa teachers ang chalk allowance. So madawat ron sa mga magtutudlo is still 5,000. Ang 10,000 will come school year 25-26. Ang chalk allowance tax-free. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Kapin 200 ka mga tourism ambassadors nga gikan pa sa nagkadayang lugar sa kalibutan ang mibisita sa Cagayan de Oro City ug Bukidnon alang sa Department of Tourism Very Important Pinoy kon VIP Tours. Ano ang report ni James Pauloya. Miabot sa Cagayan de Oro City ang kapin 200 ka mga tourism ambassadors adlong Huwebes alang sa upat ka adlaw nga DOT VIP Tours kun Very Important Pinoy Tours palibot sa mga heritage ug tourism sites sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental ug Bukidnon Province. Pagabot pa lang nila sa Laguindingan Airport, mainito na kining gisugat pinaagi sa Cuyamis presentation sa Misamis Oriental. Gipanguluhan ang maong VIP Tours ni New York City Consul General Sinen Mangalili. Unang gibisita sa mga turista ang Museo de Oro sulod sa usa ka tunghaan diin gipakita kanila ang kultura ug tradisyon sa mga Cagayanon. The people here are very friendly, manageable, and I really love that. I love that so much about the people. If it was like 3 hours to get here, I would buy a piece of property like tomorrow. Sa ikaduhang adlaw, usa ka extreme adventure park sa Manolo Fortich sabdayon ng ilang gibisita. Kunasa, mas nakahatag og kalipay kanila ang mga extreme adventure rides sa maong parke. Wala sab gipalampas ni Consul General Sinin Mangalili ang kahigayunan nga masuwayan ang usa sa mga sikat nga rides nga Razorback.
it's a winner. And we are happy to have brought part of the Filipino-American diaspora to see for themselves that Northern Mindanao has a lot to offer. Ini-encourage ko yung mga nandoon sa atin, bumalik kayo sa Pilipinas at magugustuhan nyo. Mas nahimong dili nila malimtan ang Mindanao experience sa mga turista dihang nakigsayaw kini. Kauban ang tribong higaunon, ang DOT Very Important Pinoy Tour, magpadayon hangtod July 29, 2024. Kauban si Makoy Sempron o Jade Gavas sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Gikalipay sa mga residente ug turista sa Dapitan City ang pagpasalida sa newly restored ug remastered nga pelikula sa kinabuhi ni Dr. Jose Rizal. Gitutukan gayo dihang gipasalida ang historical drama film ni Dr. Jose Rizal sa usa ka higante nga LED screen sa tubangan sa Dapitan City Government Center ug Rizal Blumentritt Friendship Park niadtong Huwebes. Ang maong pelikula newly restored ug remastered sa original version niini niadtong 1998 sa direksyon ni Angie Marilo Diaz Abaya ubos sa GMA Pictures. May nungdanon kini sa mga taga-Dapitan kaysa maong syudad na exile ang pambansang bayani ug mipuyo sulod sa pipila ka tuig. Ang free film showing gidali sa Dapitan Heritage Society ug sa LGU. Sa August 7 ang gala screening sa digital version sa palabas nga ipahigayong sa Metropolitan Manila Theater nga parte sa Cinemalaya Festival. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasud.